Hello mga ka-IT! Hello everyone! Welcome to this Cisco Packet Tracer tutorial. Today, ituturo ko sa inyo kung paano mag-set up ng dalawang routers na may kanya-kanyang DHCP configuration, trunk ports sa switches at static routing para makonect ang dalawang networks. Now, punta tayo sa router 1. Then, say no. Enter. Enable config interface G0/0. Then the IP address is 10.144.2.1, which is sakop siya dito sa network. Then 255.255.255.128. No shut. Then exit. Ngayon, isa-set up natin ang DHCP para sa VLAN 7. So, IP DHCP excluded address. Yung ginamit nating IP address dito, lalagay natin siya dito. Then 10.144.2.1. Then enter. IP DHCP pool. So, pangalanan na lang natin ng VLAN 7. Tapos, network niya ay 10.144.2.0. Then, the subnet mask is 128. Ito siya. Sa PC0 natin. Then, enter. Oh, wrong spelling tayo. Wrong spelling. Network. Enter. Then, default. Router 10.144.2.1. Exit. Then, punta naman tayo sa switch na konektado sa unang router. Enable natin ang trunking. So, tayo sa switch 1. Ito. So, enable configure T terminal. Then, int range. So, nakakonect siya sa Fast Ethernet 1 at Fast Ethernet 2. So, configure natin ang range niya ng Fast Ethernet 0.1-2. Then, switch port mode trunk. Exit. Then, ngayon, subukan natin, after natin ma-configure si switch 1, try naman natin, i-fast forward muna natin. Subukan natin kung gagana ang DHCP ni PC0. Sa tayong desktop, IP configuration. Tapos, kapag successful, makakakuha ng PC ng IP mula sa range ni router 1. So, try natin. So, successful siya. Now, pupunta naman tayo kay router 2. Isa-set up naman natin siya. So, na-power on ko na siya. Mag-config muna tayo na, so, sabihin natin no, enable, const int
G0/00. 0 kasi, yan, naka-connect siya sa giga 0/0/0. Then, ang IP address is 10.144.0.1. Then, subnet mask 4.0. No shutdown. Then, exit. Then, sa setup naman din natin ang DHCP para sa VLAN 77. So, IPDHCP, excluded address 10.144.0.1. Kung ano lang din yung IP address na ginamit natin, then lagay lang din natin dito. Then, IPDHCP full VLAN 77 na lang pangalan natin. So, network natin ay 10.144.0.0, which is ito. Then, subnet mask is 255.55254.0. So, enter. Ang default router natin is 10.144.0.1. Exit. So, yan. Ngayon, sa switch naman na kasama ang pangalang router, enable din natin ang trunking. Switch 2. Ito ang switch 2. So, mag-trunk lang tayo dito. Enable const, then int range. So, ang int range lang din niya is fast ethernet 1 to fast ethernet 2. So, ang FA 0/1.2. Switch port node trunk, then exit. So, try din natin kung magsa-successful yung DHCP niya. Punta tayo sa PC, nakakabit sa kanya sa pangalawang router. Bago yan, i-fast forward muna natin. Then, punta tayo DHCP, desktop, IP configuration. Then, pindutin ang DHCP. So, successful siya. Ngayon, i-connecta natin ang dalawang routers gamit ang serial interface. So, unahin muna natin to. In serial S0/1/2, which is ito yung line niya, yung connection niya, S0/1/0. So, enter. Then, the IP address is 10.0.0.2, 255.255.252. Then, no shutdown. So, exit. Then, punta naman tayo sa router 1. Enable const. Then, int range. Parehas lang naman sila ni router 2. So, S0. No. Int S0/1/0. Then, IP add is 10.0.0.1.
then 255.255.255.252. No shutdown. Exit. Okay, ngayon, set up naman natin ang static routing para makapag-communicate ang dalawang network. Sa router 1, i-configure natin ang routes papunta sa network ni router 2. So, router 1, IP route is 10.144.2.0. Then, the subnet mask niya is 255.128. Then, kukunin lang natin yung IP ni route 2 para makonect, para makapunta siya sa network or para makadaan yung network ng router 1. So, 10.0.0.2. Then, next sa router 2 naman, routes papunta sa network 1 to kulang pa tayo ng isa pang IP route. IP route 10.144.0.0, then 255.255.254.0, the 10.0.0.2. Enter. Then, punta naman tayo kay route 2. So, IP route 10.144.2.0 to 55.255.128 10.0.0. That 1. Tama ba? Okay. Then enter. IP route 10.144.0.0 255.255.254.0, then 10.0.0.1. So, yung mga itong IP address na to, kinukuha natin to sa router na pinagkoconnectan din ng another router. Kung baga siya yung next hop IP sa kabilang router sa serial link. Ngayon, subukan natin kung nakakapag-communicate ang mga pieces mula sa dalawang network. Mag-ping tayo cross network using command prompt. Pero, gawin na lang natin is ganito, message, kung nakakatawid ba siya. So, yan, nakakatawid naman, successful. Try ulit natin. So, successful. So, gawin natin ng simulation. So, yun. Nakabalik naman siya. Nakabalik naman lahat. So, okay na yan. Yeah, so, yun lang. Dito na natatapos ang ating tutorial about static route. And thank you for watching.